Zeus POV. Senyorito, nagawa niyo po yun? Baka pumapano si Amelia? Nag-aalalang tugon ni Manang Teofila nang ikwento ko sa kanyang nangyari. Except the sexual thing na alam kong gustong-gusto naman ng babaeng yun. But as for me, it's all nothing. Kasalanan niya dahil hinamon niya ang pagkalalaki ko. Yeah, I left that slut on that inn. Matapos akong puntahan ng tauhan ko at mapaayos ang sasakyan ay dumiretso na akong bumiyahe pa uwi dito sa Bulacan. Malaki na siya, Manang. She knows what to do. Sagot ko habang hawak ang tasa ng kape at nakaupo sa may bench ng balcony. Napakamot na lamang sa ulo si Manang Teofila habang pinagpatuloy ang pagwawalis. Hindi ko na nga siya nagawang dalhin sa Baguio at doon iwan dahil nabanggit ko na sa kanyang lugar at alam kong useless lang din dahil makakabalik pa rin yun dito. Parang may sapusang babaeng yun dahil kahit saan na ata dalhin at iligaw, alam na alam pa rin kung paano umuwit saan ako pupuntahan. She knew all my place. Masyadong magaling din magsaliksik. Senyorito, alam ko na wala akong karapatang manghimasok. Pero paano po kung talagang nagsisisi na sa ginawa niya si Amelia? At sadyang mahal ka lang talaga niya kaya niya yung nagawa. Concern na sa laysay ni Manang. Dito matatapos-tapos sa ginagawa dahil sa pakipag-usap sa akin. Napailing lang ako at sarkastiko na pangiti. Nagsisisi? Malabo yun, Manang. That woman is selfish. And that shit love. Hindi rin tinatablan ng babae yun ng ganun. All she wanted is fun and money. Seryoso sagot ko naman na tuloy ang ikinatahimik ni Manang. That slut, I knew her so well. Mahilig siyang kumabit sa mayaman kahit pa man may sabit o uugod-ugod na. Siguro kung silang unang nagkakilala ni Damon ay baka ginawa niya rin lahat ng panluloko para maikasal sila. Mas triple ang kayamanan ni Damon kumpara sa akin. And I know na kaya akong prospect niya dahil malabong makuha niya na ang loob nun dahil na rin sa naging kabit siya ng ama nito and he cursed her. Nakipagkasundo lang si Damon para hindi matuloy ang kasal namin ni Amanda. And I hate them for that. Hindi ako tanga o bobo para mapaniwala sa pagpapakitang tao ni Amelia na yun. Gawin niya man ang lahat, isa pa rin siyang bayaran at manggagamit sa paningin ko. Hindi kailanman magbabagong pagtingin ko kahit pa man akong nakauna sa kanya. Masyado lang kasi siyang magaling manloko at magpaikot kaya nalinlang niya mga mayayamang biktima niya. Well, sila yun, not me. Ibahin niya ako. Mabait ako sa mabait but sobrang gago ko rin kapag ginagawa ko. At sisiguraduhin kong pagsisisihan niya na akong tinarantado niya. Kailan ka babalik sa Maynila, senyorito? Pag-iiba ni Manang sa usapan. Napansin marahil na wala ako sa mood dahil sa babaeng yun. Tomorrow, Manang. Tipid na sagot ko na lang habang nakatutok ang mga mata sa lumalagong Bermuda grass sa bakuran. Kung hindi nga lang alanganin ngayon ay ako. Babalik, I also need to rest. Ngayon masyado akong stress sa palaging pagsunod ng babaeng yun. Hindi ko pa nakakalimutan ang pagsugod niya sa kondo at sinaktan pa sa silin. My newfound bed body. Mukhang kinailangan ko nang makausap ang abogado ko bukas. Hindi ko na matitiis ang kabaliwan ng Ameliang yun. I want to get rid of her. Kailangan ko na malinis ang status ko. Maging malaya para sa mga chika babes ko na tinigilan ko na sana noon. But here I am again. Balik na naman sa dating gawi hanggat walang nahahanap na seseryosohin. I'm sorry, Amanda. Your sister is crazy and I can't do what you've been asking. Hindi ko kaya magpakatali sa babaeng kailanman na hindi ko gusto. Lalo na't kinamumuhian ko pa. Parang kidlat na biglang pumasok si Amanda sa isipan ko while I'm on my way driving pabalik ng Manila. Hindi ko pa nakakalimutan ang hinihingi nilang pabor ng mommy niya na bigyan ko pa kahit 1 taon si Amelia para patunayan ang sarili niya. I can't do it. Lalo pat mas lalong lumalala ang saltik ng babaeng yun. Pinapangalandakan pa niyang asawa ko siya. That nerve. Buo na ang desisyon ko ngayon. Natawagan ko na si Attorney Mercado para sa ihahain kong annulment. We're going to meet later at 1 p.m. kaya sa kondo na muna ako dumiretso. I really don't have many properties here dahil solo lang naman ako sa buhay. But my billions are secured on my bank account. I can even buy house and lot anytime kung gugustuhin ko. But I prefer not to. Lalo pat hindi ko naman kailangan. Kung natuloy lang ang kasal namin ni Amanda, I will give her my everything at bubuo ako ng malaking pamilya kasama siya. Kaso nasira ng Ameliang yun ang lahat ng magagandang plano ko kasama sanang babae na talagang mahal ko. Inis akong bumaba ng kotse at pumasok ng kondo. Lagi na lang ako nababad trip kapag pumapasok sa isipan kong lahat. Kaso nang makarating ako sa floor ng unit ko ay mas lalo lang nadagdagan ng inis ko nang makita kung sinong nasa labas at mukhang kanina pa naghihintay sa pagdating ko. Hindi ba't pinagbawalan na kitang pumunta dito?
Napalakas ang boses ko kaya mabilis niya ako nilingon. Hi, I just bring you food. Nagluto ako. Masarap to. She responded with a smile while offering me the paper bag she's holding. Shit, binaliwala man lang sinabi ko't mukhang hindi man lang naalarma. Ito talagang pinakaayaw ko sa ugali niya. She acted like she's not affected at all. Kahit pa man ilang ulit ko yung pinapamukha sa kanyang pagkadisgusto ko. Umiigting ang pangako habang papalapit sa pintuan ng unit ko kung saan siya nakatayo. Tinignan ko lang ang paper bag na inabot niya at wala itong balak na kunin. Get out before I call security! I shouted dahilan para bahagya siyang mapaatras. Hey, umagang umaga, bad mood ka? Just accept it. Pagkatapos uuwi na ako. Walang gayuma to and I can assure to you na sobrang sarap to. Mahinahong sabi niya ulit sabay lahad ng dala niya. She's smiling again kaya mas lalo akong nairita. This woman is so fake. Paano niya nagagawang mapanggap na hindi siya naapektuhan? O talagang manhid lang siya at hindi makaintindi? You really ruining my day, ha? I said get out! Bulyaw ko sa pagmumukha niya at malakas na tinabig ang kamay niyang may hawak na paper bag kaya ito natapon at nagkalat ang pagkain sa sahig. Napasingap siya at kita ko ang pag-awang ng labi niya sa pagkagulat bago bumba ang tingin niya sa mga pagkaing natapon. See? Yan ang napapala ng bobot makapalang mukha. By the way, better clean it bago ka lumabas ng building. Inis na sabi ko bago napansin sa pagbukas ng pintuan. Wala na akong pakialam sa kanya kahit gawin pa niyang pamunas ang damit niya. Miss, are you okay? Do you need help? Ani ng isang boses lalaki kaya naantalang plano kong pagpasok at wala sa sariling napatingin ako sa pinagmulan nun. Umigting ang pangako nang makitang nilapitan nito si Amelia na ngayon nakaluhod habang pinupulot ang lagayan ng pagkain. Ikaw? Ani ng babae na makitang mukha ng lalaki. Hey, it's you! Nice seeing you again! Gulat na sagot ng lalaki habang nakatutok ang mga mata kay Amelia na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Nagkasalubong ang kilay ko habang nakatingin sa kanila. Who is this man? Naging lalaki ba niya ito? O isa lang sa mga kalandian niya lang? O baka naman bagong bibiktimahin pa lang? Shit, the nerve, I care. Hindi na sumagot ang malanding babae, tinuloy nitong ginagawa. Wait, I help you. Kukuha lang ako ng mop sa loob ng unit ko. Ani ng lalaki sabay tayo. May binuksan nga itong kwarto na kalapit lang ng unit ko. Napatingin muli sa gawi ko si Amelia so I gritted my teeth in anger. Mukhang bago niyang kakilala ang lalaki. Mukhang bago niyang kakilalang lalaki based on what I've understood pero kalandian niya na kaagad. So when did they met? Nung nagpunta siya dito last time? Tsk, talagang kahit dito dinala mo yung kakatihan mo? Really? May nahanap ka na namang idadagdag sa collection mo. At dito pa talaga sa building ng kondo ko? Wala ka na bang kahihiyan sa sarili mo? Kuyom ang kamaong asik ko't hindi napigilan na sariling lapitan siya. Hinawakan ko na mahigpit ang braso niya kaya siya napatayo. Zeus, it's not what you think, paliwanag pa niya. Get out! Huwag kang magkalat ng kababuyan mo dito! Gigil na sabi ko. Hey dude, what's the problem? You're hurting her! Awat na lalaki na makabalik kaya napabalik sa kanyang mga mata ko habang hindi binibitawan si Amelia. This is none of your business. This is personal. Mariing sagot ko. Ngunit tumakbong lang ito papalapit kay Amelia sabay tapik ng kamay kong nakahawak sa braso nito. I know it's none of my business, but you're hurting her. Buong loob na sagot nito. Napatimbagang ako lalo habang nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Hey, huwag ka namang ialam pwede. Awi mag-asawa lang ito. Saway ni Amelia sa pakialamerang lalaki. Kaya kita kong gulat sa mukha nito at hindi na kaagad nakapagsalita dahil sa narinig. Surprise ha? I supposed to contradict her statement dahil mag-asawa lang naman kami sa papel. But this time, hindi ko alam kung bakit hindi ako kumontra at tinayaang isipin na lang ng lalaki that we are really a married couple. Inis kong binitawan si Amelia tulang sabi-sabing tinalikuran. Bakit nga ba ako nag-aaksay ng oras sa mga walang kwentang tao? Tsk. Agaran kong binuksan ang main door at akmang papasok na sana nang pigilan ako nito. Zeus, hindi ko kilala yung lalaking yun. Nagkataon lang na nakasabay kami sa bus kahapon. But I swear, I really don't know him. Di magkanda o gagang paliwanag nito kaya inis ko na naman itong binalingan. Dahil kay care, mas maiging ang makahanap ka ng bagong bibiktimahin. Cause our annulment will process very soon. Maring wika ko bago siya tuluyan tinalikuran na nakaawang. Yeah, very soon. Nang maging malaya na rin ako kung sinong babaeng mamahalin ko at ihaharap sa altar, yung totoo at hindi pawang pagpapanggap lang. Amelia's POV. Naiwan ako napatigagal, napaawang ako at hindi man lang makagalaw habang nasa harapan pa din
ang nakasaradong pintuan ni Zeus. Seriously, annulment? Mahigit 1 buwan pa nga lang magmula nang maikasal kami. Annulment na agad-agad. Gumuhit ang mapait ng ngiti sa aking labi. Lintik na to. Ito pa palang napala ako sa pagising ng maaga. Para mamalengkit makapagluto sa kagustuhang madalan siya ng pagkain. Pero wala man itong halaga sa kanya. Paulit-ulit akong kumukurap habang pinipigilan ang pagpatak ng mga luha. Miss, are you okay? I mean, Mrs. pala. Tanong ng isang boses kaya nabaling atensyon ko sa lalaki nagsasalita. Medyo malayo siya kaya for sure, hindi niya narinig ang uling sinabi ni Zeus na siyang pinagpapasalamat ko. Sino ba namang taong gugustuhin na may makasaksi sa pananakit ng damdamin ng mismong asawa mo pa? I stare at him coldly bago naglakad at kinuha sa kami niya ang paper bag na nilagyan ng mga natapong pagkain. Hindi ako nagsasalita. Naiirita ako sa presensya niya. Kung bakit ba naman sa dinami-dami ng lugar ay talagang dito pa kami magkikita ng lalaking asungot na ito sa bus. What a small world indeed. Kinuha ko na lang ang mop at muling nilinis ang nakalat na pagkain. Tutulungan na kita, he insisted while offering his hand para ibigay ko sa kanyang mop na hawak ko. Inis ko na lang siyang inirapan. Pwede ba, lumayo ka na nga't baka mas lumala lang away naming mag-asawa dahil sa paglapit mo, ani ko. Minasama pa kasi ni Zeus ang paglapit niya na pagkamalan pang lalaki ko. Tsk. Oh, I'm sorry, I didn't mean to interrupt but your husband is so stupid. Walang prinusambit nito kaya mas lalo nagsalubong ang kilay ko sa inis. Napangisi naman ito sabay kamot sa buhok niya. By the way, my name is Joram. Kakalipat ko lang sa kondong to. Pagkakwenta pa nito. Hindi kita tinatanong. Inis na sagot ko na lang. Kaya napahalakak pang loko. Hey, don't be rude to me. We're neighbors now. Dagdag na ani pa niya. Napairap na lang ako. Neighbors talaga? Akala niya siguro porket mag-asawa kami ni Zeus ay dito na rin ako nakatira. In my dreams. Buti na lang at natapos na rin ako kaya ibinalik ko na sa kanya ang mop. Tumalikod na ako without saying anything, even saying thank you para sa pagpapahiram niya ng mop. Grabe ang sungit. Rinig ko sabi niya, ngunit hindi na ako nagkomento bago tuloy-tuloy na sumakay ng elevator. Bukod sa bad trip ako'y sobrang sakit pa ng damdamin ko. Hindi ko na alam kung paano ko pa susuyuin si Zeus, gayong mukhang pinal na ang desisyon niya sa pakikipaghiwalay. Anong kapal ng mukha pa ba ang kailangan kong gawin? Hanggang sa makarating ako sa apartment ni Lorna ay ito lang nasa isipan ko. BFF, kamustang lakad mo? Tinanggap ba niya? Excited na tanong ni Lorna dahil pareho naming idea ang dala ng pagkain si Zeus. Pagod at dismiyado ako napasalampak ng upo sa sofa. I just sighed heavily at agad niya namang naunawaan ang kilos ko. Hayaan mo na, bibigay din yung kalaunan. Sa ganda mo ba namang yan? Pampalubag loob niya sa akin at kinuha sa kami kong paper bag na dala at nilagay ito sa lababo. Lorna already knows everything. Nung pag-uwi ko dito noong iwan ako ni Zeus sa inn, ay wala sa isip na napakwento ko sa kanya tungkol sa lahat. There's no other person whom I can be trusted right now but only her. At nakakasigurado naman ako na kinaibigan at pinagkatiwalaan ko ang tamang tao. He's filing for annulment sooner. Mapait na sabi ko na ikinapanlaki ng mata niya. Kagaya ko'y gulat na gulat din siya. Anong balak mo ngayon? Concern na tanong niya na ngayon tinabihan na ako ng upo. Di hayaan siya. Hindi ako papayag. Hindi ako pipirma. Buong loob na sagot ko. Ganito nga siguro ako katigas o kamartir. But what can I do? Mahal na mahal ko talaga siya. Baka ikabalo ko kapag tuluyan niya na akong iwan. Papel na nga lang ang pinanghahawakan ko. Idol talaga kita, BFF. You're so strong. Suporta ni Lorna and she hugged me. Kaya napahinga ako ng malalim. I always thank God for meeting her. Siguro kung hindi ko nakilala si Lorna, baka lugmok na lugmok ako ngayon dahil wala akong ibang mapagsabihan. Ano, siya tayo mamaya? Di na muna ako papasok. Nito na ikinailing ko. Ayaw ko madami pang trabaho nito sa kagustuhan lang na masamahan ako. I'm fine, saka na lang pag day off mo. Sambit ko kaya ngumiti lang siya at tumango. Magpahinga ka na lang siguro muna. Babawi na lang tayo pag day off ko. Saka hayaan mo na yung masungit mong mister. Magpamiss ka naman sa kanya kahit 1 linggo lang. Payo niya na ikinaisip ko ng malalim. Baka nga tama siya. Baka kaya mas lalong nairita si Zeus dahil lagi ko na lang siyang sinusuyo at kinukulit. Baka nagsawa sa laging pagsulpot ng mukha ko sa harapan niya. Maliligo lang ako, BFF. Malling tayo pagkatapos ng matanggal yung stress na nararamdaman mo. Suwestyon nito sabay tayo. Sinundan ko na lang siya ng tingin na papasok ng banyo.
She's right, kailangan ko nga atang libangin ang sarili ko ngayon dahil kahit naman palaban akong babae, ay nakakapag-isip pa rin ako ng mga negative possibilities which is hindi tama. Takot ako magkatotoo. Tumayo na rin ako tinungang kwarto. Tapos na naman ako naligo kanina kaya nagbihis na lang ulit ako at ayusin ang muka. Patapos na ako nang makalabas si Lorna ng banyo. Wow! That's my BFF! Puri niya sabay kindat na parang gandang-ganda talaga sa akin. Natawa na lang ako. Kung hindi lang siya mukhang gwapo, iisipin ko na talagang tibo siya. Dahil sobra-sobra kong purihin ako, mabilis siyang nagbihis. I even help her to put simple makeup on her face. Maganda rin naman si Lorna. She's the typical cute and petite woman. I'm 5'7" while she's 5'2" I guess. Medyo may kaliitan talaga siya kapag tinabi sa akin. Magkaedad lang kami but mas matured akong tingnan kumpara sa kanya dahil sa height difference namin. But overall, she's pretty. She looks like Chris Bernal, a Filipina actress. Wala na kami sinayang na oras pagkatapos at tumungo na sa isang mall. Sa mga affordable boutiques lang kami pumasok dahil iniiwasan ko mapagastos ng mga luxury stuff. Nagtitipid nga ako ngayon, although meron pa naman talaga akong pera but I need to budget. Wala pa akong maisip na mapagkunan kapag sakaling maubos. Ilang oras din kami naglibot-libot hanggang sa napagdesisyonan namin kumain. Dinala ko siya sa isang Italian resto because I am craving for lasagna and risotto. Gutom na nga mga alaga ako sa tiyan, BFF. It almost 2 PM na pala, ani Lorna. Masyado kasi kaming nawili sa pagsha-shopping at hindi na malayan ang mabilis na paglipas ng oras. Nang lumapit ang waiter ay mabilis kaming nag-order at nang maihanda ito lahat matapos ang ilang minuto ay kumain na rin kami. We just simply talk while eating. Hindi masyadong mataang resto kaya mas lalong malamig ang paligid. Gawa ng air condition. Si Lorna lang ang panikwento habang pasimple ako nakikinig. Isa ito sa nagustuhan ko sa kanya. She's not boring to be with. Lalo na sa isang kagaya ko na hindi naman madaldal. Oh my goodness! Biglang sabi niya habang nakatutok ang mga mata sa ibang direksyon kaya wala sa sarili na palingon ako doon. Bigla akong napaawang sa gulat nang makita si Zeus na papalabas sa isang VIP room nitong resto. He's with someone. At sa postura ng kasama niya masasabi kong abogado to. Sumibo lang kakaibang kaba sa dibdib ko. Tinutuon niya ba kaagad-agad ang sinabi niya kanina umaga? Ganon kabilis? Napatayo ako at wala sa sarili na sambit ng pangalan ni Zeus. Zeus! Medyo nalakasan ko ito kaya naagaw ang atensyon nila ng kasama niya. He just smirked like he's not interested to see me at tuloy-tuloy na inakay ang kasama niya palabas ng resto. Dali-dali rin ako makbang para sundan sila. BFF, where you going? Takang tanong ni Lorna pero hindi ko na siya magawang sagutin dahil sa pagmamadaling masundan si Zeus. Lakad-takbong ginawa ko para maabutan sila. Zeus! Muling sambit ko sa pangalan niya na tuluyang makalapit. Napalingon na sa akin ang kasama niya kaya kahit ramdam ko niinis siya sa presensya ko ay sinulyapan niya pa rin ako. Oh, by the way, attorney, she's the woman I was talking about earlier. My soon-to-be ex-wife. Maring pakilala sa akin ni Zeus sa kasama niyang abogado nga. Makahulugan ako tiningnan na abogado niya na para bang nanunuri ng mali sa akin bago marahang tumango. Mas lalo na dagdagan ng kirot sa puso ko. Nagawa nga ako ipakilala ng asawa ko sa ibang tao pero sa ganitong paraan naman. Sa paraan na proud siyang ipagmalaki na maghihiwalay na kami. Hindi ko na magawang magsalita habang sinusundan ng tingin ng sasakyan ni Zeus paalis. Tears slowly falling on my face. Ngayon kumpirmado na nga ay mas lalong gumulong isipan ko. Gustong-gusto ko pa ring lumaban pero natatakot na ako na baka sa huli. Ang kusang paglaban ko rin pala ang siyang maglulugmok sa akin. Isang linggo ako nagmukmuk sa apartment ni Lorna matapos ang pagtatagpo namin yun ni Zeus. I miss him so bad pero natatakot ako na baka sa muling pagtatagpo namin ay ilahad niya na sa akin ang annulment paper. This is the very first time na naduwag ako ng ganito. Ibang kaba ang hatid sa kaisipang makikipaghiwalay na nga siya ng tuluyan. Shit, baka hindi ko kayanin. I'm so stressed sa mga nakalipas na araw. Hirap ako sa pagtulog, maging sa pagkain. Naramdam ko rin ang katamlayan ng katawan ko. Wala akong gana sa lahat. BFF, kumain na tayo ng breakfast? Naman ni, ako na nag-aalala sa kalagayan mong yan. Concern na pagmamaktol ni Lorna nang hindi pa rin ako bumabangon sa hinigaan ko. Matamlay ko lang siyang binalingan. Mauna ka na, susunod ako mamaya-maya. Ani ko, I am really not feeling well. Mabigat ang ulot pakaramdam ko. Noong mga nakaraang araw ay naintindihan pa kita. Pero ngayon hindi na pwede yan. Nasaan na ba yung Ameliang kakilala kong palaban? Come on, BFF. Pangungulit pa niya na may kasamang paghila sa braso ko. Kaya kahit walang gana ay napabangon na lang din ako. Hayst, ang kulit mo talaga.
Nakangusunturan ko at sumunod na sa kanya patungong kusina. Pasensya ka na't natamad na ako magluto kaya bumili na ako sa may karinderya sa labas. Nasanay kasi akong ikaw lagi nagluto masarap pa. Salaysay nito kay napatangon lang ako ng marahan. Magmula kasi nang manatili ako dito natutunan ko na talagang pagluluto, lalo pat kadalasan tulog si Lorna. Tuwing umaga dahil sa panggabing pasok nito sa trabaho, she bought fried rice, egg, longganisa and dried fish. Bigla ako natakam nang makita lahat ito. Ngunit akmang kukuha na sana ako ng biglang umalingasaw sa ilong kong amoy bawang ng fried rice, maging sa tuyo. Nagkahalo-halo ng amoy nito na halos napabaligtad sa sikmura ko kaya napatayo ako at mabilis na tinungong comfort room at nagsuka. Oh my goodness BFF! Nag-aalalang dinalawan ako ni Lorna. Hinaplos pa nitong likuran ko para guminhawa kahit papaano pakaramdam ko. Shit! Napamura ako pagkatapos. Wala na akong halos kinain ng ilang araw kaya halos laway at tubig lang ang sinusuka ko. Hinang-hinana na pasandal ako sa pader ng comfort room habang walang tigil si Lorna sa paghaplos ng likuran ko. Marahan ko pang nahilot ang sentido ko. My head is spinning. Ayos ka lang ba? Sigurado naman akong bagong luto yun lahat kaya alam kong walang masamang amoy yun at hindi panis. Natatarantang paliwanag ni Lorna habang hindi magkanda-ugaga kung paano ako tutulungan. Kahit ako hindi ko rin alam kung bakit biglang bumaligtad ang sikmura ko sa amoy ng mga pagkain yun gayong hindi lang naman itong unang beses na yun ang mga pagkain namin tuwing umaga. Don't worry about me. Baka dahil sa stress lang to. Tipid na sagot ko para hindi na rin siya mag-alala. Inalalayan niya ako sa pagtayo kaya maingat at marahan akong humakbang palabas. Kumain ka na? Tugon ko kay Lorna. Sinigurado pa nitong maayos ako bago ito muling nagpatuloy sa pagkain. Hindi na ako ulit umupo sa mesa at naisipang magtimpla na lang ng gatas. Kung hindi ko lang alam na hindi maayos ang ugnayan niyo ng asawa mo iisipin ko ng buntis ka. Biglang bulalas ni Lorna matapos lunukin ang kinakain niya kaya napatigil ako sa gulat. Muntikan pang matapon ang mainit na tubig na nilagay ko sa tasa. Hindi ko naman kasi naikakwento sa kanya na may nangyari sa amin ni Zeus. 2 beses na nga Nung gabi matapos ang kasal namin at nung nakarang linggo sa inn. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa sinabi niya. Napaisip ako bigla, lalo pat walang proteksyon ang pagtatalik namin na yon ni Zeus. At 1 buwan na rin mahigit noong unang may nangyari sa amin hanggang ngayon ay hindi pa pala ako dinadatnan ng buwan ng dalaw. Hindi ko na naisip ang bagay na ito dahil sa sobrang abala ko sa panunuyo sa kanya. Nung nagbuntis kasi yung pinsan ko nalaman lang din namin dahil sa pagsusuka niya sa tuwing nakakaamoy ng bawang at ibang malalansang amoy. Talagang masela ng pang-amoy ng buntis. Pero sa kaso mo naman BFF, mukhang malabo ka naman sigurong buntisin na ipokritong asawa mo. Baka naman dahil lang yan sa stress at hindi mo pagkain sa tamang oras. Mahabang salaysay pa ni Lorna. Nasapu ko na lang ang sumasakit kong sentido at hindi na magawang sumagot pa sa kanya. Pagkatapos magtimpla sa sala na ako tumungo at umupo sa may sofa habang hawak ang tasa ng gatas. Kinakabahan ako. Maaari nga bang may nabuo sa isang gabing yon? Paano kung meron nga? BFF, meron ka bang hindi na ikakwento sa akin? Nagdududang tanong ni Lorna. Napansin marahil nito na hindi ako mapakali. Kaya imbis na tapusin itong pagkain ay sinuri ako nitong tinabihan. Binabasa ang sagot ko base sa kilos ko. Kaya nang hindi pa rin ako sumagot ay napatakip na lang siya sa kanyang bibig. Oh my goodness! Mukhang kailangan ko na atang bumili ng piti sa butika ngayon din! Bulalas nito. Basang-basa ng mga nitong nasa isipan ko. Napakagat na lang ako sa ibang labi. Mukhang kailangan niya nangang bumili ng pregnancy test nang sa gayon ay malaman ko na kaagad ngayon ang totoong kondisyon ko. Ayaw ko na itong ipagpabukas. Hindi ko pa man inabisuhan si Lorna ay mabilis na itong lumabas ng apartment. Halatang mas excited pa siya kaysa sa akin. Walang paglagyan sa kaba ang puso ko habang naghihintay sa pagdating niya. Hindi ko na magawang inumin ang hawak kong tasa ng gatas dahil sa hindi mapakaling damdamin. At matapos ng ilang minuto ay hingal dumating si Lorna. O ayan, dinamihan ko na para sure. Hinihingal pa na sabi nito sabay lapag ng 5 pregnancy test na may magkaibang brand. I'm nervous. Tanging nasabi ko habang tinitingnan ang mga ito. Naku, huwag kang kabahan. Blessing ang mga yan kung sakaling meron nga. Huwag mo nang tingnan BFF, gamitin mo na dali. Excited na tura niya, kaya dinamput ko na lang ang mga ito bago tinung ang comfort room. Agaran ko sinunod ang nakalagay na instructions. Nanginginig pang 2 kamay ko habang ginagawa ito. Bahagya akong pumikit at nagbilang pa ng ilang minuto bago dahan-dahang binuksan ang mga mata para makita ang resulta. At sa pagmulat ko parang ayaw ko nang kumurap na makita ang 2 linya ng parehong resulta ng 5 PT.
2 pulang linya. It's positive. Buntis ako. Parang hindi ako makahinga sa sobrang gulat. Ni minsan hindi pumasok sa isipan kong mabubuntis ako agad-agad. Hindi ko ito pinaghandaan pero isang damdamin na ang namutawi sa puso ko ngayon kahit sobra-sobrang kaba ko kanina. At yun ay saya. Sobrang saya ko. Walang paglagyan sa tuwa at galak ang puso ko sa realidad na magiging isang ganap na ina na ako ng kailanman ay hindi ko naisip na mangyayari. BFF, ano na? Hindi makapaghintay na tanong ni Lorna at kusa pa nitong binuksan ng pintuan ng CR. Napatayo ako't napayakap sa kanya. Napahagulol ako ng iyak. I'm pregnant! Humihikbing sambit ko pero luha ito ng kasiyahan. She hugged me tight while gently caressing my back. Congratulations BFF! Mami ka na! Masayang sambit niya. Ilang minuto kaming emosyonal na sa ganitong posisyon at nang mahimas-masan ay sabay kaming tumungo at napaupo sa sofa. Ano nang balak mo ngayon? Sasabihin mo ba sa asawa mong hilaw? Tanong agad ni Lorna. Nakangiti akong tumango. Of course, nararapat lang na malaman ni Zeus na ipinagbubuntis ko anak niya. What about the annulment? Paano ko ituloy niya pa rin? Medyo confused na tanong pa niya. Saglit ako natahimik at napaisip. Paano kung hindi? Paano kung batang itong magiging dahilan para bigyan niya ng pagkakataon ng pagsasama namin? Sa pabalik na tanong kong ito, si Lorna naman ang natahimik at malalaman lang namin ang sagot kapag nasabi ko na ito kay Zeus. I can't wait to tell him that he's going to be a dad soon. Ano kayang gagawin ni Zeus kapag nalaman niyang buntis si Amelia sa kanilang anak? Magawa kayang matanggap ito ni Zeus o mas kakamuhian pa niya si Amelia at damay ang walang muwang na bata? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.